Alright mga lods, so done installation na tayo ng PIAA dual contact horn. Okay, stock tsaka loud nagpapalitan. Hazard, mini driving light. Okay, may kasama yung reversible passing. Tsaka nagkabit rin tayo ng underglow lights. Okay, sampaon nga ng underglow lights yan. Alright, underglow. Okay, yan. So lahat yan mga paps nakamount sa fairings yung ilaw. Okay, so ganun din sa kabila. Ayan. Okay, so next natin mga loads, papabusina ako pang busina lang, paprice ng busina. Stop. Ay, stop. Wag, yan muna. Stop muna. Oh, busina. Diin. Sa pa nga, diin pa. Palipat sa loud horn. PIAA. Pa. Diin. Tapos pa on na mini driving light, high pa pa. Okay, so tapusin na ka pang. Sa pa. Nakita niyo mga paps, iba yung passing natin han. Yung passing natin pag pinipindot yung busina, yung ilaw na mamatay. Sige pang. Okay, nakita nyo, wala siyang, yung ilaw niya hindi nagpa-power on, kundi nagpa-power cut. Tapos pa on ng low pa pang. Pa busina. Okay. Pa. Okay, so dito tayo para kita. Pa busina nga pang. Yan, sige pa. Pa on ng high. Pa busina pang. Pa. Okay, pa off nga pang. Tapos sa busina. Okay, so palipat sa stock horn. Pa busina pang. Okay, so pag stock horn mga paps, hindi na po siya nagpa-passing syempre. Iniiwasan po rin natin yun. Tsaka may option kayo sakali mag-parehistro kayo sa LTO. Okay, so minsan kasi yung mga LTO gusto nila yung stock horn lang, walang sumasabay na ilaw. Nilagay natin yung option yung kanyang dual contact horn. Okay, so magpapasing lang yung mini driving light pag naka-on yung loud horn, yung PIAA. Okay, so yan mga paps. Okay lang pa. Hazard, underglow lights, dual contact. Pero yun, tingnan yung mga loads yung dual contact natin, naka-steady yung ilaw nyo mga lods ha. Hindi yan yung gaya ng dual contact na pang nagbubusina kayo sumasabay. Naka-steady yung ating hollow switch, yung ating trigger para sa dual contact horn. Yan ha, tingnan, hindi siya nagbi-blink. Okay, so yun yung ating dual contact horn. Alright, so sakaling gusto kayo magpa-install mga paps, PM nyo lang ako. Upper Bikutan tayo, ilalagay ko yung aking link sa aking YouTube channel at link ng aking Facebook tsaka yung cellphone number ko mga paps. Alright mga lods, papalan again light modifier ta mga paps. So sa video ito, ituturo natin kung paano nga ba magkabit ng rapid horn, dual contact horn. Ibig sabihin loud tsaka stock nagpapalitan. Pangatlo, reversible na mini driving light. Ibig sabihin pag naka-on yung dilaw, magbi-blink yung dilaw. Pag naka-on yung puti, magbi-blink yung dilaw. Pag naka-off naman yung mini driving light, magbi-blink pa rin. Pwedeng version 1 or version 2 na mini driving light dito mga paps. Or kahit anong mga ilaw pwede dito. Tapos yung pang-apat mga loads, ituturo ko na rin yung hazard. Kung paano nga ba magkabit ng hazard sa ating mga motor. Applicable po itong diagram ito o itong tutorial sa lahat ng mga brand ng motor. So applicable itong tutorial natin mga paps at diagram sa Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki at mga China bike. So universal yung ating lesson ngayon. Okay? Tatandaan nyo lang kung ano yung mga kulay ng accessories line ng mga motor nyo. Okay? So sa ating diagram mga paps, makikita nyo naman kung ano yung mga kulay ng accessories line at kulay ng mga grounding ng mga brand ng motor.
Okay, so kahit mga China motor mga paps, iisa lang yung kulay ng China Motors tsaka Honda. At kung bago ka pa sa aking channel mga lods, mga paps, at sakaling nagustuhan mo yung ating tutorial, huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, subscribe, at papindot ng notification bell para lagi kang updated sa aking mga tutorials na ina-upload sa aking channel. At huwag mo na rin kalimutan mga lods, mga paps, na mag-like, share, and follow sa aking Facebook page tsaka Facebook personal account mga lods. So, sa aking Facebook page mga paps, andun yung mga diagram na kailangan yung gawin sa DIY. Marami dun mga paps, kompleto yon. Kung sakali mang naguguluhan kayo, at kung sakali mang malabo mga paps, paki-PM ako or i-text ako sa number na yan. Sa description mga paps, andun po yung cellphone or mobile number ko mga lods. So, at kung sakali mang gusto nyo magpa-wiring sa akin ng personal, i-kontakin nyo lang mga paps para pag-usapan natin yung detalye. Okay, so location na natin mga paps, Upper Bikutan po tayo. So, bago natin umpisa natin tutorial mga paps, intro. So, ang una nating ikakabit, pag-aaralan, yung installation ng dual contact horn. Okay? Dito sa mga paps. Ang kailangan natin sa dual contact horn, interrupter relay, boost relay, 5 pins or 4 pins mga paps, 80 to 40 amperes. Speedity relay, yung transparent mga paps, 40 to 80 amperes din. Yung kita yung loob, yung transparent mga paps, yung casing niya. Tapos hollow switch, kahit anong hollow switch yung mga paps, pwede yan. Tapos stock horn, okay, tsaka loud horn. Okay, so umpisa na natin yung pag-wiring mga paps para sa ating dual contact horn. Sa dual contact horn, paano nga ba ito i-wiring mga paps? Una, i-access nyo yung battery ng inyong motor. Tapos, maglalatag kayo ng fuse 7.5 to 10 amperes mga papsa. Tapos, gumamit kayo ng 16 gauge na wire from 30 to fuse papuntang battery. At dapat, sana, mga paps, nakahinang at naka-I terminal papuntang battery yan. Kasi pinaka-the best yung mga paps para yung kuryente buong buo yung daloy from battery to relay. Okay? So, from relay mga paps, kung sakali from relay 30, i-connect natin yan sa battery with fuse 7.5 to 10 amperes mga paps sa 16 gauge na wire. Dapat nakahinang. Okay? So, dito na naman tayo sa 86 tsaka 85 mga paps. Kung paano nga ba i-wiring yung 85 tsaka 86 ng boost relay. Sa stock mga paps, may kita nyo yung wire doon. Hanapin nyo muna yung stock na busina. Ito. Tapos, may dalawang wire doon na naka-mount. Tanggalin nyo yun mga paps. Kahit silipin nyo yan, may wire dyan. Okay, so pink wire ng Yamaha, ikabit nyo sa black wire ng interrupter relay. Tapos kung saan nakatapat yung black wire, yan yung output nyo mga paps. Tapos ikabit nyo yan sa pin number 85 ng boost relay. Yung brown wire na hinugot yung mga paps, ikabit nyo yan sa red wire ng interrupted relay. Tapos kung saan nakatapat naman yung yellow wire, doon niya ikabit sa pin number 86. Okay? So, nakabit na natin yung interrupter relay mga paps. Dito balik tayo sa boost relay. Sakali mang nakabili kayo ng 5 pins na relay na boost, disregard na yung 87A. Okay? Disregard na yun mga paps. At kung sakali mang
nakabili kayo ng 4 pins, ay wala na kayong gagawin mga paps, wala na kayong alalahanin. Kasi nga, 4 lang yung pin na gagamitin natin dito. So, sa booster relay na pin number 87A, huwag nyo nang galawin yung mga paps. Disregard. Okay? So, sa 87, maglalagay tayo ng wire papuntang 30 ng SPDT relay. Okay? So, 30. From 87 to 30 ng SPDT relay, maglatag ulit kayo dyan mga paps ng wire papuntang SPDT relay. Okay? So, sa 87A ng SPDT relay, dyan nakakonect yung stock horn. Ayan. Naglatag ako ng wire, nakahinang, and then nakakonect sa isang terminal ng stock na busina, and then yung isa naman naka body ground. Okay? So, sa 87, pin number 87 ng SPDT relay mga paps, dyan naman nakakonect yung loud horn. So, sa pagkakabit ng loud horn mga paps, di ba may mga terminal yun doon sa gilid? Mamimili na lang kayo doon mga paps kung saan nyo gusto ikabit yung linya ng galing relay. Okay, so the rest na naiiwan na terminal, i-connect nyo naman sa body ground yan or negative. Okay? Tapos mag-abang na kayo ng wire dito mga paps. Diba yung wire ng positive ng busina? Medyo habaan nyo na lang yan kasi mag-connect tayo dyan papuntang mini driving light. So, stop muna tayo dyan. Okay? Kasi i-continue natin yung mamaya pag discuss natin sa mini driving light. Tapos mga paps, ang connection ng hollow switch, pin number 86 yan mga paps ha. Dito yan nakakonect sa hollow switch. So paano ang connection ng hollow switch? Kung baguhan ka lang sa pag-install ng wiring, sa hollow switch mayroon yung level sa likod. So hugutin nyo yung socket ng mga paps. Nahugot yan. Tapos tingnan nyo lang yung mga level sa likod. Meron yung C, NO, tsaka NC. Positive tsaka negative. So ang gagamitin natin doon mga paps, C, NO, positive tsaka negative. Yung NC hindi natin yan gagamitin. Alright? So ganito siya mga paps. Yung C ng ating hollow switch, ikabit natin yan sa accessories line. Yung negative, pwede natin yan i-connect sa body ground or sa negative ng battery. Okay? So, dito na naman tayo sa NO. Ang NO tsaka positive mga paps, pagsamahan niyo yan. So, yung wire ng hollow switch na NO tsaka positive, pagsamahin nyo, tapos i-connect nyo sa 86 ng SPDT relay. Okay? So, ang pin number 85 ng SPDT relay, i-connect nyo yan sa body ground or negative ng ating battery. Okay mga paps? Baka malito kayo dito mga paps sa pinagsama ko yung negative ng busina tsaka negative ng relay. So, sa hindi nakakaalam mga paps, yung supply ng ating busina, lalo na sa mga Yamaha, negative po iyan. So, ang ating switch, nakakonect po yan sa negative. So, wag nyo na intindihin ito mga paps. Baka malito lang kayo. So, ang gawin nyo lang, hugutin nyo yung stock wire doon sa busina, tapos sundan nyo lang itong color coding nito mga paps. Hindi na kayo malilito dyan. Okay, so yun po ng ating installation ng dual contact horn. Okay, so pag hindi nakapindot yung ating hollow switch, yung tutunog pag busina mo, stock horn. Pag pinindot mo yung hollow switch, ang tutunog pag busina is loud horn. Okay? Ganyan siya mga paps. So, paano nangyayari yun mga paps? Bakit siya nagpapalit pag pinindot yung hollow switch? So, ganito. Pag switch on mo na ignition key, so ngayon magkakaroon ng power yung motor. Di ba? So, dito sa area na to mga paps, may kuryente na to dito. Ayan. Dito sa brown wire sa interrupted relay. Papuntang 86. Okay? So ngayon, dito naman sa pin number 30 ng booster relay,
may kuryente na rin dyan. Nakaabang sa 30. Okay, so andyan na yun mga paps. And then pag busina mo, tatakbo yung negative dito, iti-trigger niya yung interrupt to relay papuntang pin number 85 ng boost relay. From 30 mga paps, from 30 na relay, tatakbo yung kuryente papuntang 87 ng boost relay. Okay? So, pupunta na naman siya sa pin number 30 ng speed relay. Tatagos dito sa 87A papuntang Stockhorn. So, tutunog si Stockhorn. Yan. Ganon yung flow ng current dito mga paps. Paano naman pag nakapindot yung hollow switch? Okay? Pag nakapindot yung hollow switch mga paps, ganito siya mangyayari. Andito na yung kuryente sa pin number 30. At iti-trigger niya yung kulay brown ng interrupt relay mga paps. May kuryente na rin dyan papuntang pin number 86. Okay? So pag pindot mo ng busina mga paps, masusupplyan ng negative yung interrupt relay, yung black wire papuntang 85. So yung kuryente from 30, tatakbo na naman yan sa 87. Tatagos, saan mga paps? Sa 87A? Hindi na. Lilipat na yan sa 87. Kaya tutunog yung ating loud horn. Yan. Kasi pag sinupplyan mo tong positive mga paps, positive dito sa pin number 86 tsaka negative naman, yung kuryente andito na yan sa 87A. Okay, so pag switch on mo ng hollow switch, dilipat yan dito sa 87. So ganun po ang trabaho nitong speed relay. So kung nalilito ka man mga paps, kung paano nangyayari yon, may tutorial din tayo mga paps kung paano nga ba tumatakbo yung kuryente sa ganitong relay na SPDT tsaka SPST. May tutorial din tayo mga paps. So sa ngayon, yun muna yung ating tutorial. So wag nyo muna intindihin yun mga paps, baka malito kayo. Susundan nyo lang ating tutorial para magkabit ng dual contact horn. Okay, so nakabit na natin yung dual contact horn mga paps. Rekta naman tayo sa mini driving light. Sa mini driving light mga paps, kailangan natin ng dalawang speed relay. 40 to 80 amperes mga paps. Dapat 5 pins, okay? At saka dalawang boost relay. 40 to 80 amperes din mga paps. 5 pins or 4 pins, pwede yan mga paps. Alright, so ang pag-wiring yan mga paps, ganito lang din sa supply ng ating mini driving light. Magilinya kayo mga paps ng 16 gauge na wire, tapos 7.5 to 10 amperes na fuse dapat nakahinang at naka I terminal para solid. Okay? 16 gauge papuntang 30 ng ating boost relay 1 at boost relay 2. Okay? So itong isang relay na to mga paps, so connected yan sa yellow wire ng ating mini driving light. Okay yan. Tapos itong relay, isang relay naman ito papuntang red wire ng ating mini driving light. Okay, so ipalagay na lang natin na version 1 itong mini driving light natin na ini-install. Okay? Yan. Tapos yung negative ng ating mini driving light, pwede nyo ikabit sa battery terminal ng negative o kaya body ground. Walang problema doon mga paps. Tapos yung dalawang 85 ng ating boost relay, negative or battery, pwede niyang pagsamahan yan mga paps ito. Lahat ng mga negative dyan mga paps, pwede nyo pagsamahan yan. Walang problema yan. Walang magiging problema dyan mga paps. Magkakaroon lang ng problema yan pag kinabitan nyo yun ng negative na ay mga pintura. So dapat
solid na bakal mga paps para yung negative buong buo. Alright? O kaya ikabit nyo sa battery. Maglatag kayo ng negative dito mga paps. O, lahat ng mga negative na yan, i-connect nyo dito sa battery. Yan, negative nito, etc. Ikabit nyo dito sa negative. Pwede rin dun mga paps. Nasa inyo na yan kung ano yung diskarte nyo. Okay? So, dito naman tayo sa domino switch. Yung three-way, yung high and low ng ating mini driving light. So, sa domino switch mga paps, meron niyang tatlong kulay. Blue, black, brown. Okay? So, yung blue mga paps, pinaka-main supply yan ng ating domino switch or common. So, ikabit natin yan sa brown wire ng Yamaha. Okay? So, brown wire mga paps, accessories line yan ha. So, ang brown wire ng Yamaha is accessories line yan mga paps. So, pag susi mo, magkakaroon ng kuryente yung wire na yon, yun yung accessories wire. Doon yung ikabit yung blue wire ng ating domino switch. Tapos, yung brown wire naman ng domino switch mga paps, ikabit yan sa SPDT relay 1. Ito. Dito yung ikabit mga paps sa pin number 86 ha. Tapos, yung black wire ng ating domino switch, ikabit nyo yan sa pin number 86 mga paps. Okay? Yan. Okay, ulitin ko mga paps. Yung black wire ng ating domino switch, ikabit nyo yan sa relay pin number 86 kung saan naka-connect naman yung ating low beam or red wire. Okay? Ganun siya mga paps. So, balik tayo dito sa ating relay. Alright? So, sa SPDT relay 1, SPDT relay 2, ganito ang wiring niyan mga paps. Sa SPDT relay 1, pin number 30, i-connect nyo yan naman sa accessories line. Okay? Yung pin number 30 ng SPDT relay 1, i-connect nyo sa accessories line ng Yamaha. Kung sakali mang Honda, Kawasaki, Suzuki ka, ikabit nyo sa accessories line yung mga paps. Na-discuss ko naman kanina kung ano yung mga kulay na accessories line. Okay? Kaya universal tong ang ating tutorial mga paps. Pwede ito sa mga kahit anong motor. Okay? So, yung 30 nakabit na natin sa accessories line mga paps. Tapos yung pin number 85, negative yan or body ground. Negative ng battery or body ground. Ganon din sa SPDT relay 2, negative or body ground. Tapos yung 87A ng ating SPDT relay 1, i-connect nyo yan sa 87 ng ating SPDT relay 2. Dito. Yung 87 ng SPDT relay 1, i-connect nyo naman yan sa 87A ng SPDT relay 2. Yan. So, baliktaran siya mga paps. Tapos, yung pin number 86 ng SPDT relay to mga paps, dyan yung ikakabit yung wire na inabang natin dito sa busina. Ayan. Nakakonect siya dyan mga paps. Yung pin number 30 ng SPDT relay to, i-connect nyo yan mga paps sa pin number 86 ng SPST relay 1 kung saan nakakonect yung yellow wire. So, paano naman pag version 2? Okay, so pag version 2 mga paps, apat yung wire, nasa inyo na yan kung ano yung gagamitin nyo mga paps. Kasi yung version 2, may white wire yon. Okay, so ibig sabihin ng white wire, yan yung combination ng yellow tsaka white na ilaw. So, pag sinupplyan nyo ng positive yung mga paps, iilaw ng sabay yung dilaw tsaka puti. Eh kung gusto nyo kung gusto nyo yun yung iilaw mga paps, ayaw niyang dilaw, eh huwag nyo gamitin yung dilaw. Ito. Imbis na dilaw itong mga paps, ang ilagay nyo dyan, white wire. Okay? Ganon siya mga paps. O kung ayaw nyo naman ng red wire, gusto nyo yellow wire tsaka white wire, eh tanggalin nyo yung red wire mga paps o huwag nyo gamitin, ikabit nyo yung dilaw dyan. Dito. So, nasa inyo yung mga paps. Kung ano yung gusto nyo gagamitin, walang problema dyan. Kahit version 1 yan o version 2, pag busina mo dito mga paps, mag-blink yung mini driving light. Sakaling naka-on man yung dilaw, pag busina mo yung mga paps, mag-blink yung dilaw. As in, mag-blink talaga yung dilaw mga paps. Magpa-power cut. Tapos pag naka-on naman yung puti,
ang mag-blink, yung dilaw pa rin. Mag-override. Tapos, pag naka-off naman yung mini driving light, pag busina, ang mag-blink, dilaw pa rin. So, ganoon siya mga paps. So, yan po yung ating wiring connection ng reversible na mini driving light with rapid, with dual contact horn. Nagpapalitan pag pinindot mo yung hollow switch. Tutunog yung stock horn pag hindi nakapindot ito. Pag nakapindot yan, tutunog is loud horn. Tapos, syempre, pag naka-loud horn ka, sasabay yung mini driving light. Mag-blink, magpa-passing. Okay? So, pag naka-stock horn ka, walang passing na mini driving light. So, pwede ito mga paps sa mga maseselan. Okay? So, kasi may mga rider talaga or owner ng motor na ayaw pa sabayin yung ilaw pag nagbusina. Okay? So, dito may option kayo mga paps na pag naka-stock horn, walang ilaw na nagbi-blink. Mag-blink lang yung ilaw pag naka-loud horn. At syempre, naka-rapid yan automatic mga paps. Pag busina mo dyan, automatic rapid na yan. Next video mga paps, lalagyan natin ng switch ito, yung rapid. Ang function ng mga paps, pag nakapindot, rapid, tatatatatatatatat, ganon. Pag hindi nakapindot, normal na busina. Wala siyang rapid, okay? So, yun yung ating wiring installation mga paps. Applicable po ito mga paps sa lahat ng mga motor ha. Note nyo yung mga paps, applicable. Okay? Kung sakaling, dito muna tayo mga paps, balikan natin yung ating interrupter relay. Kung sakaling Honda ka man mga paps, Honda, Suzuki, Kawasaki. Okay? So, sakaling na-access nyo yung stock horn nyo. Sakali man na-access nyo na. Tapos magkakabit kayo ng rapid horn. Okay? So, alisin nyo yung dalawang wire na ng mga paps. Alisin nyo yung dalawang wire sa stock horn nyo. Ilipat nyo dito sa interrupted or interrupter relay. Ang gagawin nyo lang mga paps, ang accessories line ng mga motor, ikabit nyo sa red wire ng interrupter relay. Tapos, ang negative naman sa black wire ng interrupter relay. Yan. So, nuro ko na rin kung ano yung mga accessories line ng mga brand ng mga motor, di ba? So, ganoon lang din mga paps ang pagkakabit yan sa mga ibang mga brand. Kahit China Motors yan sa inyo, ganoon lang din mga paps. Walang magiging problema dyan. Okay? So, kung medyo naninigurado ka, ang gawin nyo mga paps, bumili kayo ng test light. Okay? Tapos, yung crocodile clip ng test light mga paps, ikabit nyo sa body ground ng chassis ninyo sa motor. Tapos, isusi mo yung ignition key. Okay? So, susi. Tapos, yung dulo ng test light yung mga paps, kunwari ito yung test light, tusukin mo yung dalawang wire kung saan nakakabit sa stock horn. Kung saan man sa dalawa yung umilaw, okay mga paps ha, kung saan man sa dalawa yung umilaw, yun yung positive. Okay? Tapos, ikabit nyo yan dito mga paps sa red wire ng interrupter relay. Tapos yung isa, automatic negative yung mga paps, ikabit nyo sa black wire ng interrupter relay. So, ganun lang po ang pagtitrace ng positive or negative ng ating motor. Gamitan nyo lang mga paps ng test light. Kuhang-kuha nyo na yan. Okay? Sa mga hindi po yun kabisado yung mga kulay ng mga motor mga paps ha, sa mga baguhan pa lang, gamitan nyo ng test light. Pero kung sakaling ikaw ay professional, nag-accept ka na ng mga pag-wirings, basic na lang to sa inyo mga paps. Kaya ako ay humihingi ng like and share na rin sana mga paps. Okay? So dito naman tayo sa baba mga paps. Ayan. So paano nga ba wina-wiring yung hazard? Okay? So ang pag-wiring ng hazard mga paps, ganito lang din yan. Basic na yung mga paps. Ang una nyo gagawin mga paps, tutumbukin yung signal light switch ng ating mga motor. Kahit anong brand yun mga paps ng mga motor, mayroon yung signal light, di ba? Automatic naman yan. Tapos, hanapin nyo yung pinaka main supply ng inyong signal light. At kung hindi nyo kabisado mga paps, once again,
test light lang po ang gagamitin nyo. Yung crocodile clip ulit mga paps, ilagay nyo sa negative ng battery or chassis. Okay? Tapos yung pinakadulo ng inyong test light, tusukin nyo yung mga socket doon mga paps. Kung sino yung nag-blink, gumaganon, yan yung pinaka-output ng flasher relay. Or yan yung pinaka-supply ng ating signal light switch. So, ang gagawin nyo doon mga paps, maglalagay kayo ng isang hollow switch. Depende na mga paps kung anong gusto yung switch gagamitin nyo. Pero dito, hollow switch. Tapos, dalawang diode. 3 to 5 amperes yung gagamitin natin na diode. Dalawa siya mga paps ha. So, ganito siya mga paps. Palitan nyo ng flasher relay. Okay? Tapos, pag napalitan nyo ng mga paps, ito ang gawin nyo. Sakali man, alam nyo na yung pinaka supply ng ating signal light switch mga paps. Or dito sa ating illustration, Yamaha ito, ang kulay ng main supply ng Yamaha mga paps sa signal light switch, brown na may lining na white. Main supply ng ating signal light switch. Okay? Sa hollow switch, mayroon yung C, NO, NC, negative, tsaka positive. Okay? So, ang gagamitin lang natin mga paps, negative, C, NO, tsaka positive. Yung NC hindi na. Okay? So sa negative mga paps, i-connect natin sa body ground or negative ng battery. Tapos yung letter C mga paps, i-connect natin yan sa supply ng ating signal light switch. Ayan. Tapos yung positive ng ating hollow switch at saka NO, pagsamahan nyo yan mga paps. Tapos, maglagay kayo ng diode na dalawa. 3 to 5 amperes. Okay? Tapos, yung white silver, dapat nakatutok doon sa wire ng ating signal light mga paps ha. Dapat nakatutok doon sa wire kung saan tayo magkakabit. Okay? Yan mga paps. Ito yung silver. Silver. Nakatutok yan sa wire sa wire na kakabitan niya. Tapos yung walang silver mga paps, dito yung nakakonect sa NO. NO tsaka positive ng ating hollow switch yan. Yan mga paps. NO tsaka positive nagsama, pumunta sa walang silver marking na diode. Okay, so dalawa mga paps, 3 to 5 amperes. Tapos yung isang diode mga paps, nakakonect yan sa right signal light output. Ayan. Green wire. Sa left signal light output naman ng Yamaha mga paps, brown wire. Yan. Diyan naman siya nakakonect. Okay. E pa naman kung Honda, Suzuki, Kawasaki, saan kaya tap yung dalawang diode ito mga paps? Kahit magkabaliktaran yung mga paps, walang problema. Basta ang importante, dapat makonek mo itong dalawang diode sa dalawang signal light wire ng inyong mga motor. So, ganun lang po ang pagkakabit ng hazard. Alright? So, yan po yung ating tutorial mga paps. Kung paano ba magkabit ng hazard, paano magkabit ng rapid horn, paano magkabit ng dual contact horn, paano magkabit ng reversible passing combo light na mini driving light. Ibig sabihin, pag nakabukas yung dilaw, pag busina, mag-blink yung dilaw. Pag naka-on yung puti, mag-blink yung dilaw. Pag naka-off yung mini driving light, pag busina, mag-blink pa rin. So, yan po yung reversible na tinatawag. Pero dito sa ating diagram mga paps, ulitin ko, mag-blink lang yung mini driving light, magko-combo light, pag nakaselect sa loud horn. Stock horn, hindi siya mag-blink mga paps. Okay? Bagay na bagay ito sa mga tipong magpa-registered kayo sa LTO mga paps. Kasi karamihan, ayaw ng mga LTO na may nag-blink na ilaw pag busina nyo. Dapat stock lang talaga mga paps. Okay, so yung susunod natin na tutorial mga paps, lalagyan natin to ng switch yung interrupter relay. Pag hindi naka-switch mga paps, normal yung busina niya. Walang rapid. Pero pag naka-switch, may rapid. So pag nakapindot yung switch, magra-rapid na yung ating busina. Okay? So ganun lang siya mga paps.
Kung sakaling mang nalilito kayo mga paps o nalabuan sa aking diagram, i-PM nyo ako mga paps, i-email ko yung ating diagram para malinaw. O kaya pwede nyo ako i-text sa akin sa mobile number. Maglalagay ako ng number sa aking description. Okay? So yun po yung ating installation ng dual contact horn with rapid at reversible at hazard. Okay, so sana nasundan yung ating tutorial. At kalimang malabo sa inyo mga paps, nalilito kayo, i-PM nyo lang ako mga paps. Willing naman ako mag-explain kung ano yung mga katanungan nyo dyan. At willing din ako mag-send ng aking diagram para lalo nyo maintindihan yung ating tutorial. Okay, so at kung nagustuhan mo yung ating tutorial mga paps, huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, subscribe, at pahit ng notification bell para lagi kang updated sa aking mga tutorial. Okay mga paps, so lahat po yan ng diagram na yan po yung ina-apply ko sa aking wiring installation. So legit na legit yan mga paps. Walang magiging problema dyan. Basta sundan nyo lang. Once again mga paps, Papalan, Light Modifier tayo mga paps. Location natin, Upper Bikutan. At ride safe po tayo palagi. Ride safe, okay? So salamat mga paps and God bless.